bantayan ninyo ang military pati pulis. Welcome back sa aking YouTube channel. For some first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video sa politics tayo guys. Duterte, nagbabala sa taong bayan at sa militar. Yan guys, ang kanyang statement pagkatapos may interview kay Kibuloy sa SMNI. So alam naman natin BFF niya yang si Kibuloy. So sa ngayon kasi guys, kinonfirm mismo ni Franz Castro na yung resolution nila para makapasok yung ICC ay gumugulong na sa Kamara. So parang posible ba ito na ma-approvean na ito at papasukin na yung ICC. Na alam naman natin kinakatakutan yan ni Duterte at kanyang mga supporter, ayaw nilang managot o harapin ang kaso niya sa International Criminal Court. So ganun din, umuugong din ang balita guys, kalat na kalat nito sa mga DDS supporter. Nagsimula ito sa SMNI din, di ba, na pinangalandakan ni Eric Celis na nagsasabi lagi na NPA, komunista kayo. Mga ganun. So umuugong daw yung balitang ma-impeach itong si Inday Sara. So, kung makipansin nyo guys, mukhang nagkasunod-sunod na talaga. Mukhang minamalas na itong si Digong at hindi na naaayon sa kanya yung tadhana. Mukhang sinisingil na siya guys. Diba? Kasi nung nakarang araw lang, 2 days ago, nakalaya itong si Laila de Lima. So, panghuling kaso na lang guys. So, siyempre, hindi maganda yun sa kanya. Pangalawa, nasugpi na siya, guys. Nasugpi na siya. Kahapon lang yan. Nag-vlog din natin dito ng korte. Dahil yun sa pagbabanta ni Franz Castro. Di ba? Pinagbanta niya si Franz Castro. Sabi niya, patayin mo yan si Franz Castro. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Kaya, kahit yung video na yun, umabot din sa ICC. So, yun na nga, sabi ni Digong, bantayan daw yung militar. Pero, sabi naman niya na, hindi naman, sabi ni Kibuloy, tinatanong kasi siya, pero hindi naman nabot sa destabilization. Siyempre, sasabihin niya, hindi. Siyempre, pagka sinabi niya yun, baka bigla siyang kasuhan ng gobyerno, di ba? Kasi kung maghihikayat siya na destabilization, baka ma-arresto siya just in case. Kaya sinasabi niya na hindi, wala, sabi niya. So, ang narrative ditong si Digong, ay nagkakampihan daw itong Kamara at saka yung mga komunista. So, sinasabi ng komunista guys, yung makabayan ng black na sila, Franz Castro. Dahil siyempre, yung mga desisyon nila, hindi naaayon sa kanya o hindi pabor sa mismong Duterte, di ba? Lalo na nung tinanggalan ng confidential fund itong si Inday Sara, dyan siya na nagalit na binabastos daw yung anak niya, keso ganito, di ba? Na nagsasabwatan daw yung Kamara, si Speaker Romualdez, tsaka dito sa mga makabayan black. Kaya ganun. So bago yan guys, panoorin muna natin ang kanyang maiksing video. Alright? Pasok, Digong. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano mo sabi niya? Ang yung sinasabi niya na pinasok na daw itong Kamara ng Makabayan Black. So kagaya nung unang nasabi natin guys, dahil nga hindi umaayon sa kanya yung mga desisyon ng Kamara sa kanilang pamilya, sinasabihan niya na nakapasok na daw ang komunista. Itong tinutukoy niya, itong sila Franz Castro, parang nagsasabwatan. Kung talagang komunista yan guys, tayo kinukondina natin yung ginagawang pagbayolente
ng mga NPA, ng mga komunista. Pero siyempre, yung paninindigan na kung kinakalaban mo yung dating makapangyarihan ay tinatawag na komunista. Hindi naman siguro tama yun, guys, di ba? At saan man nakakita ng komunista, empleyado ng gobyerno, di ba? Sila Franz Castro, yan. Nagtatrabaho sa gobyerno at gumagawa pa ng batas. So sana, pinatunayan nila yan at kinasuhan na para matanggal na yan sa kamara, di ba? Pero puro mga paratang lang din, di ba, guys? So, ang laging bukang bibig talaga ni Duterte at kanyang mga supporter, sinasabi nila na ito yung mga narrative nila, guys. Mula noong 2016, ganito lagi nilang narrative. Komunista ka, pag lumalabas sa gobyerno, di ba? NPA ka, dilawan ka, kakampig ka. Di ba ganun? Yung mga sinasabi nila, addict ka, drug pusher ka. Yan ang mga narrative nila. Na nung kampanya nung 2016, talagang kumita yan, guys. Talagang nagpatok yan. At maraming naniwala. Kaya nga sinabi ni Digong na in 3 to 6 months, wala nang droga sa Pilipinas. Di ba? Dami nag-believe, di ba? Dami naniwala. Lahat tayo naniwala. Mukhang mo talagang iba tong si Duterte. Tapos pagka nangangampanya pa siya, nagpapatawa pa siya, di ba? At pupunta daw siya sa China para sumakay ng jet ski at yung bandila natin itatayo sa West Philippine Sea. So, talagang marami, guys, marami. At ngayon nakitaan na ng tao na hindi pala lahat, karamihan din sa sinasabi niya, ay pawang salita ng statement. At wala ka namang pwedeng mapanghawakan na resibo. Dahil para lang siyempre, dahil kampanya yon, lahat na lang sinabi niya kahit hindi naman pala kaya ng kanyang pamumuno. Di ba? Kasi binigyan na siya ng pagkakataon ng taong bayan, 6 na taon na. Lagi nga sinasabi, dapat binigyan niya ng best niya, di ba? Nakita rin natin, marami rin corruption, di ba? Sa Parmali, sa DepEd, laptop, di ba? Marami, sa Manila Bay, sa mga reclamation dyan, sa Pogo, marami pa, guys, eh. Marami pa. Kaya nga sabi niya, ang sabi daw niya, panawagan niya, di ba? Na dati, guys, yung maalala nyo, nanawagan siya, dyan din sa SMNA, na kayo mga farmers, mga ordinary Pilipino, mga militar, sabi niya, di ba? Mga pulis, ikayatin yung buksan ang libro ng Kamara, lalo na itong si Martin Romualdez, di ba? Nanawagan siya dyan, at hindi lang, nanawagan pa na huwag kayong magbayad ng buwis hanggat hindi pinapakita o binubuksan ng libro ng Kamara. So ang tanong doon sa panawagan niya, may sumagot ba? Wala. May nakinig ba? Wala. Wala lahat, guys. So dito mapapatunayan na humihina na talaga itong Duterte. Wala na yung powerful words na nung nakaraan, di ba, nung kanyang panahon. Talagang pag sinabi niya, parang halos nakatunga nga, bilib na bilib. So ngayon, kabaligtad na, wala na siyang power. Na, alam naman natin, hindi naman yung forever na. Tapos na siya. So dapat ayahan niya na yung gobyerno ni Marcos. So ito, guys, panoorin niyo muna. Isa pang video ni Duterte sa SMNA. Pasok. Loss of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Marabi ko, ito sabihin ko sa inyo, ha? Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, do not, huwag ka na mag-ambisyon, Day. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez. Nung pinsan ni Marcos,
na anak ni Senyor Marcos. Sige. Botohan na ninyo. Wag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, botohin ka. Ngayon, bantayan Well, ninyo. guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi niya? Ang sabi niya, kung siya daw ang tatanungin, okay na yung pamilya nila, di ba? Na siya naging presidente na, itong si Inday naging vice president na, si Pulong, congressman, at si Baste, mayor niya. Pero kung titignan mo, mga dynasty sila, di ba? Mga pamilyang dynasty sila na lahat ng kapangyarihan sinakop na sa kanila na talaga napunta, di ba? So yun ang sabi niya na okay na daw sila. Kaya sabi niya, ikaw Romualdez, tumakbo ka na pagka-presidente. Itong si Inday, sabi ko kay Inday, huwag na siyang tatakbo. Huwag na siyang tatakbo, si Romualdez na lang. At sinabi ko sa mga Pilipino, botohin niyo siya. Botohin siya, ikakampanya ko na. Huwag ka na problema, Martin Romualdez. Ako na yung makakampanya para sa'yo. Wow, ganda, di ba? Wow, ang ganda, guys. Akala mo naman totoo, pero pag tinignan mo talaga yung sinasabi niya, iniinsulto niya itong si Martin Romualdez. Dahil dun lang sa nangyaring confidential fund na hindi siya pinagbigyan ng kamera nitong si Inday Sara na kanyang anak na pinagtatanggol hanggang ngayon. At kung titignan mo guys, wala rin silang kabusugan sa kapangyarihan. Di ba? Sa kanila na lahat yung kapangyarihan, di ba? So, dito mo makikita na talagang wala talagang kabusugan. Ayaw nang i-share sa iba, gusto nila sa pamilya na lang, na sa dami ng tao din, di ba? Lalo na sa Davao, sila lang talaga yung nakakaupo dyan. So, yun guys. Kaya nga sabi niya kay Romualdez, tumakbo ka na. At inaano ko yung mga Pilipino, iboto niyo siya para makita natin kung ano maging kapalaran ng Pilipinas. Parang sinasabi niya, pagka binuto mo to, mapapahamak nga ang Pilipinas. Di ba? Parang akala mo naman, siya hindi niya pinahamak ang ating bansa. Kaya ngayon, nahabol na siya ng mga taong inagrabyado niya. At siyempre, number one yan, yung ICC, na maraming napatay nung time na yun. Kaya guys, sa tingin nyo ba guys, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Digong na yung pamilya nila ayos na, di ba? Kahit wag na tumakbo si Sara, okay na, di ba? Pero napansin natin yan, di ba? Noong 2016 bago tumakbo yun si Duterte, di ba papakipakipot pa yun eh. Hindi pa nga yung tumakbo, di ba? Nag-substitute lang. Kaya nakatakbo, tapos naulit muli. Yung sa anak niya, di ba? Nag-file ng mayor dun sa Davao. Tapos nung malapit ng deadline ng certificate of candidacy ng national election o vice president, tumakbo siya. Di ba? Bilang vice president. Itong si Sara. So, dito mo makikita yung sinasabi niya, nagkukontrahan. Pag sinabi niya hindi tatakbo. Di ba guys? Ganun eh. Ganun ang style niya. At sabi nga ng iba, gas-gas na yan. Luma na yan. Kumita na yun eh, di ba? Ngayon, binubola mo naman ng taong bayan. So yun guys. Talagang pag nagsalita itong si Digong, hindi mo alam talaga kung totoo o hindi. Hindi mo siya pwedeng panghawakan dahil sa lahat ng mga sinasabi niya, kalaunan, binabawi din niya. Hindi rin naging totoo. At isa pa, ito guys, ito yung pinaka-last talagang video na sabi niya, bantayan niyo ang Pilipino. Yung mga military. Di ba? Siguro sinasabi niya, baka kung ma-impeach yung anak niya, o pumasok nga niya ng ICC, magkakakudeta na. Parang yun ang sinasabi niya. Bakit niya pinababantayan ng military? Di ba? Yun nga nagbabantay sa taong bayan. Di ba? Kaya talaga mapapaisip ka rin. Dahil sa pagtatanggol sa anak niya, hindi niya na alam kung ano tayo sasabihin niya guys. Hindi niya na alam. So na ito guys, panoorin mo na natin
yung huling video niya. So ito na guys, pasok. Yan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati military. Bantay. So yun ang ano mo Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA, ano lang yung makalito lang yung nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos, inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa sa. Matagal yung mayor dito rin eh. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ngayon sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. So yun guys, napanood nyo, di ba? So kayo guys, sa tingin nyo, naniniwala pa ba kayo sa sinasabi ni Duterte, di ba? Yung mga babalan niyang ganyan. Kasi gaya din sabi ko guys, guess na yun, di ba? Kumita na yan. At parang hindi pa rin matanggap na ni Duterte na umihina na talaga at wala na siyang power. Hindi niya nakagaya dati na bawat sabihin niya, talagang naniniwala ang taong bayan dahil nga presidente siya. Pero ngayon, ano na lang siya, ordinary citizen na lang siya, tingin natin hindi siya kapanipaniwala sa mga ganyang mga statement niya. So kayo guys, malaya kayo. Ano sa tingin nyo? Kailangan pa ba maniwala kay Duterte? O sinasabi lang niya ito, di ba? Dinadamay lang pati militar, mga taong bayan dahil sa galit. Dahil sa pagtatanggol sa kanyang anak na dahil hindi nabigyan ng confidential fund at hindi na umaayon sa kanya yung sitwasyon ngayon at mukhang sinisingil na talaga ng tadhana. Alright, so hanggang dito naman po guys. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po.